Sa gitna ng maalikabok at masalimuot na lansangan, isang batang babae ang nag-iisa, gutom at basang-basa, tila nawawala na ang pag-asa sa buhay. Ngunit isang bilyonaryong estranghero ang biglang dumating, isang tao na hindi niya inaasahan, at sa isang iglap, mababago nito ang kanyang mundo magpakailanman. Nagsimula ang lahat sa isang kalsadang puno ng alikabok at ingay, kung saan ang araw ay tila walang awa sa init at init ng buhay. Sa gilid ng isang lumang tindahan, may isang batang babae, labis ang pagkahapo at gutom, nakaupo sa dingding na may basang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata, maliit, ngunit punong-puno ng pag-asa, ay nagmamasid sa bawat nagdaan na tila naghahanap ng anumang kabutihan sa mundo. Siya si Lila, 16 na taong gulang, at ang buhay niya ay walang kaayusan. Wala siyang tahanan, wala ring katiyakan sa pagkain. Ang bawat araw ay pakikipagsapalaran lamang, kung saan makakahanap ng tinapay, kung saan makatulog ng hindi ginugulo ng ulan o init. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, ang liwanag ng pag-asa, kahit pa ang mundo sa paligid niya ay puno ng dilim. Isang hapon, habang naglalakad sa kalsada, may nakita siyang kakaibang sasakyan, isang marangyang kotse na hindi pangkaraniwan sa kanilang lugar. Bumaba mula rito ang isang lalaki, maayos ang pananamit, at may hitsura ng isang taong sanay sa kapangyarihan at yaman. Siya si Don Rafael, isang bilyonaryo na kilala sa negosyo ngunit bihira sa publiko. Sa unang tingin, tila hindi siya karapat-dapat na makalapit sa mga simpleng tao tulad ni Lila. Ngunit may kakaibang naramdaman si Don Rafael nang makita ang batang nakaupo sa basang sahig, nanginginig sa gutom at lamig. Parang may tinig ang puso niya na nagsasabing, "Tulungan mo siya. Huwag mong hayaan na ang bata ay mawalan ng pag-asa." Hindi niya ito maipaliwanag, pero ang damdamin ay totoong-totoo. Isang tawag mula sa isang hindi inaasahang pinagmulan. Lumapit siya kay Lila ng dahan-dahan. "Batang babae," simula niya, "anong ginagawa mo rito mag-isa?" Napatingin si Lila sa kanya, may halong takot at pag-aalinlangan. Hindi siya sanay sa kabutihan ng mga estranghero, lalo na sa mga mayaman na laging may nakatagong layunin. Ngunit ang boses ni Don Rafael ay may kakaibang init, na para bang yakap sa gitna ng bagyo. "Wala po," mahinang sagot ni Lila, habang tinatakpan ang kanyang mukha sa mga kamay. "Naglalakad lang po ako, at naghahanap ng pagkain." Tumingin si Don Rafael sa kanya ng mas malapitan. Napansin niya ang maruruming damit, ang maliit na katawan na tila hindi sapat sa hirap ng mundo. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang isang spark sa mata ni Lila, isang spark ng tapang, lakas, at pag-asa. Ito ang nag-udyok sa kanya, upang gawin ang isang bagay na magbabago sa buhay ng bata magpakailanman. "Halika," sabi niya, habang iniabot ang kamay. "Hindi ka na dapat mag-isa sa ganitong mundo." Nagkatinginan sila sa ilang saglit. Ang puso ni Lila ay puno ng takot, takot sa pagbabago, takot sa hindi kilala. Pero sa kabila ng lahat, may kakaibang pangako sa boses ni Don Rafael. Sa isang iglap, nagpasya si Lila na sumunod. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin, pero may kakaibang pakiramdam na parang may bagong kabanata na magsisimula sa buhay niya. Habang sila ay naglalakad palayo sa kalsada, tumigil si Lila at huminto sa isang maliit na bato. "Bakit po ako ninyo tinutulungan?" tanong niya, may halong pagdududa at pag-asa. Ngumiti si Don Rafael, at sa kanyang tinig may tinatagong malalim na damdamin. "Dahil minsan, kahit isang tao lang ang tumulong sa akin, binago rin ito ang buhay ko. Gayon, gusto kong maging iyon para sa iyo." Hindi pa nila alam na ang simpleng pagtulong na iyon ay magbubukas ng pinto sa isang mundo na puno ng hiwaga, tagumpay, at higit sa lahat, pagmamahal, isang mundong babaguhin ang buhay ni Lila sa paraan na hindi niya kailanman inisip. Ngunit bago sila makarating sa lugar na iyon, may isang pagsubok na nakaabang, isang lihim na matagal nang itinago at pwede ring makapagpabago sa kanilang relasyon, bago pa man magsimula ang lahat. Habang naglalakad sila palayo sa basang kalsada, dahan-dahan ay naramdaman ni Lila ang kakaibang kombinasyon ng kaba at ginhawa. Hindi niya lubos maisip na may isang taong gaya ni Don Rafael, na handang magpakita ng kabutihan sa isang batang lansangan. Ngunit sa bawat hakbang, hindi rin niya maalis sa isip ang tanong, "Bakit ako? Bakit ako siya tinutulungan?" Habang patuloy silang naglalakad, napansin ni Don Rafael ang pagkabagabag sa mata ni Lila. "Alam mo," simula niya, "maraming tao ang nagtanong sa akin kung bakit ko ginagawa ito. Madalas nilang iniisip na may gusto akong makuha sa kanila. Pero hindi ganoon ang buhay. Minsan, ginagawa mo ang tama kahit wala kang nakukuha pabalik." Tahimik na nakinig si Lila. Sa una, tila simpleng salita lang ito, ngunit sa kanyang puso,
Pakiramdam niya ay may lalim at katotohanan ang bawat salitang binibigkas. Parang may liwanag na unti-unting sumisilip sa gitna ng dilim ng kanyang buhay. Pagdating nila sa isang maliit na park, umupo sila sa isang bangko. Doon, inabot ni Don Rafael kay Lila ang isang maliit na bag na puno ng pagkain, damit, at ilang gamit para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang simpleng bagay na iyon ay para kay Lila, ay parang isang kayamanang hindi niya inaasahan. "Bakit po kayo napakabuti sa akin?" tanong niya, halos hindi makapaniwala. "Wala po akong maibigay sa inyo." Ngumiti si Don Rafael. "Hindi mo kailangang magbigay ng anuman," sagot niya. "Minsan, sapat na ang isang pagkakataon, ang isang tao na naniniwala sa iyo, iyon ang pinakamahalaga." Ngunit habang nag-uusat sila, may isang bagay na hindi nakikita si Lila. Sa malayo, may mga matang nagmamasid, mata ng nakasanayan ng mundo, mata ng mga taong hindi sanay sa kabutihan, mata ng mga taong handang sumubok na sirain ang bagong simula ni Lila. Hindi niya alam na ang simpleng desisyon niyang sumunod kay Don Rafael ay magdadala sa kanya sa isang seye ng mga pagsubok. Pagsubok na hindi lamang makakasalubong sa kanya sa lansangan, kundi pati sa mundo ng yaman, kapangyarihan, at lihim ng pamilya ni Don Rafael. "Lila," simula ni Don Rafael, "may isang bagay akong nais ipakita sa iyo. Isang lugar kung saan makakaramdam ka ng tunay na seguridad at tahanan. Pero bago iyon, kailangan mong malaman ang isang katotohanan, isang lihim na matagal ko nang tinatago." Nagulat si Lila. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagpitik. "Lihim po. Ano po iyon?" Ngumiti si Don Rafael, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. "Ito ang dahilan kung bakit ako nakarating sa puntong ito sa buhay, at ito rin ang dahilan kung bakit kailangan kitang tulungan. Ngunit ang lihim na ito, Lila, hindi ito madaling tanggapin. Maaari itong magdala ng saya, pero maaari rin itong magdala ng sakit." Tahimik na tumingin si Lila, at sa bawat salita ni Don Rafael, ramdam niya ang bigat ng mundo na hanggang ngayon ay hindi niya lubos na naiintindihan. Ngunit sa kabila ng kaba, may isang pakiramdam na nagsasabing, "Dito nagsisimula ang aking bagong buhay. Dito magsisimula ang pagkakataon kung baguhin ang aking kapalaran." Ngunit bago pa man niya malaman ang buong katotohanan, isang kakaibang pangyayari ang biglang naganap. Sa gilid ng park, may isang matandang babae na lumapit, tila nakilala si Lila. Ang matanda ay may mga matang puno ng alaala at sakit, at sa sandaling tumingin siya kay Lila, may luha sa kanyang mga mata. "Lila, anak ko," bulong ng matanda, halos hindi marinig ngunit puno ng emosyon. Ang puso ni Lila ay tumigil sa pagkilos. Ang matanda, isang estrangherong biglang naging pamilyar, ay nagdala ng mga tanong na matagal niyang tinatago sa kanyang sarili. Sino ba talaga siya? At bakit, sa kabila ng lahat ng paghihirap, ang taong ito ay naghanap sa kanya? Ngunit bago niya masagot ang sarili niyang tanong, nakaramdam siya ng kakaibang tensyon. Dahil sa lihim ni Don Rafael, dahil sa nakaraan na matanda, at dahil sa misteryo ng kanyang sariling pagkatao, unti-unti nang bubukas ang pinto sa isang kwento na puno ng hiwaga, pagtataksil, at pagmamahal. Habang nakatitig si Lila sa matandang babae, parang bumagal ang oras. Ang hangin sa paligid ay tila huminto, at bawat tunog mula sa park ay napalitan ng katahimikan. Ang puso niya ay mabilis ang pagtibok, takot, lungkot, at pag-asa ang sabay-sabay na sumasayaw sa kanyang dibdib. "Nanay," mahina niyang bulong, halos hindi marinig, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang sariling boses. Ang matanda, si Aling Teresa, ay lumapit ng dahan-dahan, ramdam ang bawat hakbang ng pangungulila at pagsisisi na matagal nang pinipigil sa kanyang puso. "Anak, anak ko talaga," sagot nito, may luha sa mata na bumabagsak sa kanyang pisngi. "Patawad, anak, matagal na kitang hinanap. Ngunit, hindi ko alam kung paano kita mahahanap." Luhang hindi maipaliwanag ang bumuhos sa mukha ni Lila. Sa loob ng kanyang puso, lahat ng tanong na matagal na niyang tinatago, bakit siya naiwan sa lansangan, bakit siya naghirap ng ganito, ay biglang bumangon at naghalo sa damdamin ng kagalakan at pangungulila. "Ngunit bakit to ako naiwan? Saan po kayo noon?" tanong ni Lila, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Huminga ng malalim si Aling Teresa. "Noong araw, may mga pangyayaring hindi ko kontrolado. May mga taong nagplano na ako'y malayo sa iyo. Ngunit kahit ganun, hindi ako tumigil sa paghahanap. Sa bawat araw, ang iniisip ko ay ikaw, ang anak ko, ang pinakamahalaga sa buhay ko." Si Don Rafael ay tahimik na nakatingin. Ramdam niya ang bigat ng emosyon na bumabalot sa kanilang paligid. Ngunit may isang bagay na hindi niya inaasahan, ang koneksyon ni Lila sa kanyang sariling nakaraan. Habang pinagmamasdan niya ang reunion na iyon, napagtanto niya na ang kwento ni Lila
ay may mas malalim na ugnayan sa kanya kaysa sa inaasahan. Lila, simula ni Don Rafael, may bahid ng kabigatan sa tinig. May isang bagay akong dapat ipaalam sa iyo, isang lihim na matagal ko nang tinatago. Ang buhay ko, at ang buhay ng taong iniwan ka noon, ay may koneksyon sa iyo. Napatingin si Lila sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong, takot, at kaunting pag-asa. Ano po yon? Ngumiti si Don Rafael, ngunit may lungkot sa mata. Ang pamilya ko, may bahagi ng nakaan na may kinalaman sa iyong pagkawala. Hindi ko ito nasabi noon, dahil hindi ko alam kung paano haharapin ang katotohanan. Ngunit ngayon, panahon na para malaman mo ang lahat. Tahimik na tumingin si Lila. Ang bawat salita ni Don Rafael ay tila kumikislap sa kanyang isipan. Mga piraso ng puzzle na matagal na niyang hinahanap. Unti-unting bumabalot sa larawan ng kanyang sariling buhay. Si Aling Teresa ay hawak ang kamay ni Lila, at sa bawat pagpindot ng kanyang palad, ramdam niya ang init ng pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Ngunit bago pa man niya masabi ang damdamin ng kanyang puso, may isang mensahe na dumating, isang lihim mula sa nakaraan ni Don Rafael na, kapag nalantad, ay pwedeng baguhin hindi lamang ang buhay ni Lila, kundi pati ang mundo ng bilyonaryo. May isa pang bagay, sabi ni Don Rafael, halos bulong. Isang tao, na dapat nating malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Ang tao na nagdala sa akin sa puntong ito, at posibleng may kinalaman sa pagkawala mo noon. Naramdaman ni Lila ang takot at pagkabahala. Sino kaya ang taong iyon? At ano ang lihim na matagal nang itinago sa dilim ng nakaraan? Ang mga sagot ay tila nagtatago, nagbabantay sa kanila, at naghihintay na ilantad sa tamang oras. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang buhay ni Lila, ang kanyang ina, at si Don Rafael ay magkakasama na sa isang landas na puno ng hiwaga, emosyon, at pagkakataon. At sa bawat hakbang, malalaman nila na ang tunay na kayamanan ng tao ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal, sakripisyo, at katotohanan. Habang lumalalim ang gabi at ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa kanilang mga mukha, nakaupo sina Lila at ang kanyang ina sa tabi ni Don Rafael. Ang bawat isa sa kanila ay tahimik, iniisip ang lahat ng pangyayari, ang hirap, ang sakripisyo, at ang kabutihan na sa wakas ay nagdala sa kanila sa puntong ito. Ngunit bago sila tuluyang makapagpahinga, ibinukas ni Don Rafael ang kanyang dibdib at ipinahayag ang lahat ng lihim. Ang misteryosong tao, na matagal nang nakagambala sa buhay ni Lila, ay isang matagal na kaaway ng kanyang pamilya. Isang taong nagtangkang sirain ang kanilang pamilya, at hindi sinasadyang naging dahilan ng pagkakahiwalay ni Lila sa kanyang ina. Ngunit sa kabila ng lahat, ipinakita ng tadhana na may mas mataas na plano, isang pagkakataon upang magkita muli, maghilom ang sugat, at magsimula muli. Nakita ni Lila ang kanyang ina at naalala ang bawat araw ng paghihirap, gutom, at lungkot. Ngunit sa unang pagkakataon, ramdam niya ang tunay na seguridad, hindi mula sa pera o materyal na bagay, kundi sa pagmamahal ng isang ina na matagal nang hinahanap. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at sa tahimik na luha, nagyakap sila, hindi na bilang nawawalang pamilya, kundi bilang pamilya na muling nabuo. Si Don Rafael, sa kanyang puso, ay nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Alam niya na ang kabutihan at malasakit ay hindi nasusukat sa yaman. Ang tunay na kayamanan ay ang pagmamahal at koneksyon sa kapwa. At sa gabi na iyon, sa ilalim ng bituin, natutunan nila na ang buhay ay puno ng pagsubok. Ngunit sa bawat pagsubok, may pagkakataon para sa pag-asa at pagbabago. At sa kabila ng lahat ng unos at lihim, isang bagong simula ang nagsimula, para kay Lila at sa kanyang ina. Ang lansangan na dati puno ng dilim, at gutom ay napalitan ng liwanag at pagmamahal. Sa bawat hakbang na kanilang tatahakin mula rito, alam nilang sabay-sabay nilang haharapin ang lahat ng hamon. Dala ang aral na kahit gaano kahirap ang buhay, may mga taong darating sa tamang panahon upang baguhin ang iyong mundo.